Tignan nyo si Congressman Kiko Parsaga. Kapag ikaw ay nasa tama at umaayon sa katuwiran, kalaban ka ng mga tarantadong kurakot na politiko. Ako bilang isang OFW, for 21 years of service, naabutan ko pa kung paano sumaludo ang mismong amo kong Arabo. Kaano tayo, ganyan karespeto ang mga Pilipino sa labas ng bansa. Hindi nyo na mararanasan yun. Yung ganong pag-appreciate sa ating mga Pilipino. Dahil pinaapoy na ng mga kurakot na politikong ito. Mayaman ang bansang Pilipinas dahil ito ay nasa Biblia. Itong bansang Pilipinas ang tinaguri ng lupang pinangako. The promised land is the Philippines. Subalit dahil sa mga super kurakot, super buwaboy na mga politiko, naghihirap ang ating bansa habang sila'y yumayaman at patuloy na nagpapayaman. Yan ba ang tamang tawaging public servant? Yan ba ang ating mga politiko na magpapaunlad ng ating bansa na sila pa ang nagnanakaw ng ating mga yaman? Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Ang mga kapitbahay nating bansa, ang Japan, ang Korea, ang Taiwan, ang Hong Kong, ang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, ay umaangat na at kinikilala na maunlad na bansa. Habang tayo'y lumulubog sa kumunoy ng kahirapan dahil sa mga politikong tibawa na ayaw tigilan ang kabal ng bayan, maawa naman kayo sa bansang Pilipinas at sa mamamayan nito. Kayo ang dapat na nagpapaunlad ng bansa dahil kayo ang mga taong gobyerno. Kayo ang mga may kapangyarihan. Kayo ang mga abogado. Kayo ang mga public servant. Subalit ano ang ginawa nyo sa bansang Pilipinas? Isang malaking kahihiyan. Mga punyeta! Hindi ako maraas na tao. OFW ako. Bago ako lumabas ng bansa, katakot-takot na screening, katakot-takot na NBI, police clearance, kung ano-anong kaletsyan. Bago kami mag-alis ng bansa. Kung may kaso ka, hindi ka makakalabas kahit barangay lang ang kaso mo. I mean to say, I am law-abiding citizen. Hindi po kami mga gumagawa ng kaguluhan. Kaya nga po, correction, itong nagaganap sa gabing ito ay hindi po traditional rally. Ito po ay rally o panawagan at pakiusap sa gobyernong sobra-sobra kung magnakaw. Sana naman maisip nyo na paunlarin ang bansang Pilipinas. Hindi lamang ang inyong mga pamilya. Hindi lamang ang inyong mga luxury life ang iniintindi nyo. Intindihin nyo naman sana ang bansa at ang mamamayan nito na sobra-sobra ng kahirapan. Tama na ang pamumulitika. Pansinin nyo ang kuryente. Dahil sa sobrang pamumulitika ninyo, hindi nyo na naiisip gampanan ang mga trabaho nyo. Hindi na kayo nakakaisip ng gumawa ng batas sa ikaunlad ng Pilipinas at ng mamamayan nito. Bagkos tirahan kayo ng tirahan. Banatan kayo ng banatan. Habang ang bansa natin ay nalulugmok na sa tubig baha. Habang ang bansa natin niyayanig na ng Panginoon upang gisingin ang mga puso niyong mga politiko na sobra-sobra lang nangungurakot. Kaya nga ang tawag ko sa inyo, mga buwaboy. Bakit buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat at baboy kung lumabon ng pondo ng bayan. Kayo po ay mga tunay na buwaboy. Hindi po kayo mga public servant. Pansinin nyo, tama yung sinabi kanina ng isa nating tagapagsalita. Bakit nalagay sa ombudsman itong seremonya na hindi naman siya qualified? Dahil unang-una kung siya mismo ay mayroong kaso. Pangalawa, ang anak niya mismo ay mayroon ding kaso.
Pero bakit ito ang inilagay sa ombudsman? At bawal din po naman na maglagay ka sa isang pwesto na merong kasalukuyang pwesto sa DOJ. Binakante mo ang DOJ, pumunta ka sa ombudsman. What is the heck? Anong ibig sabihin yan? Paano na yung mga may kaso doon na sinampahan previously na mga kaalyado nila? Split second, kaya na nilang purahin yun. At wala nang makukuha mustisya ang mga nagsampa ng kaso doon. Dahil manipulated na po. Ganyan po karumi ang gobyerno natin ngayon. Kaya kami ngayon narito, hindi upang pabagsakin ang gobyerno. Correction, hindi po para pabagsakin, kundi para ipanawagan at ipakiusap na kung maaari, kung may puso ka, Pangulong BBM, it's better to step down because you are incompetent leader. Kawawa naman po ang bansa at mamamayan. Gayahin mo na lamang po ang iyong ama na nung makita niya matindi na ang kaguluhan, nakita niya mga sundalo ng kabila at sundalo ng gobyerno ay magkaagulo at magbabarilan. Nagkaroon siya ng napakamagandang decision making, ang umalis at sumama sa mga Amerikano sa Hawaii. Dahil po ayaw niyang dumanak ang dugo ng Pinoy sa Pinoy. Ayaw niyang makita na ang mga Pilipino ay nagpapatayan sa kanyang harapan. Aanoy niya ang pesto kung ang mga mamamayan naman ay isa-isa nang namamatay. Kaya nagdesisyon siyang umalis na at naging mapayapa ang lahat. Kaya kami narito, ipinapanawagan namin, ipinapakiusap namin sa Pangulong BBM na kung maaari, it's better step down para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Walang makapal na mukha pag kumilos na ang kapangyarihan ng Diyos. Kung wala sa Diyos, tayo may Diyos. Dahil tayo ang nakikiusap at tayo ang pinaka-apektado dito. At ito'y gabi-gabi natin ipinapanalangin. Ako, honestly speaking, ipinagpipray ko ang ating bansa na sana magkaroon ng kapayapaan. Ayaw natin ng marahas na digmaan. Ayaw natin ng marahas na kaguluhan. Pro-peace po tayo dito. Kaya nga ang mga kapulisan natin, tingnan nyo, nawala na. Hindi na tayo binantayan. Bakit? Nagtiwala na sila sa mga naririnig nila na tayo ay hindi traditional realista. Tayo ay hindi mga realista para manggulo o para mangwasak ng gobyerno. Tayo ay narito upang ibahagi ang ating mga sentimento, ang ating mga karanasan, ang ating mga paghihirap, at upang iligtas ang ating bansang Pilipinas at sa ating mga next generation. Sana naman po, mahal na Pangulong BBM, pakiusap at panawagan namin sa inyo. Sana kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, it's better to step down. Magiging hero ka pa. Dahil sa pagbaba mo as per konstitusyon, dapat kung sino ang dapat sumunod, siya ang dapat sumunod. As per konstitusyon. Sana naman, kayong mga politikong kurakot, kapag hindi kayo nagbago, kayong mga congressman, kayong mga senator, kapag nagpatuloy pa ang inyong mga pagnanakaw, it's better to shut down the Congress. Dahil wala naman kayong mga silbi. Kayo lamang ang ugat ng kahirapan. Kayo lamang ang ugat ng pagdurusa at pag-iyak ng aming mga anak. Dahil sa mga darating na panahon, baka hindi na namin mapag-aral ang aming mga apo dahil sa sobrang taas ng mga tuition fee. Kaya habang may panahon pa kayong mga politiko, huwag niyong i-underestimate kaming mga mamamayan. Dahil kami ang nagluklok sa inyo, kami rin ang magpapaalis sa inyo. Dahil ang tunay na kapangyarihan at ang tunay na gobyerno ay kami. Kami. Nabuhay ang bansang Pilipinas na walang mga senador, walang congressman, walang presidente. Noong panahon
ng panahon-panahon. Wala. Pero nabuhay ang Pilipinas. Kaya kung kayo rin lang naman mga congressman, hindi lahat ng congressman, hindi lahat ng senator ay masama. Meron dyan ilan-ilan na magagaling at matatalino at ginagampanan ang kanilang pagiging politician. Naglilingkod ng tama. Subalit ang masama, kulang na kulang sila sa numero. Kapag sila hindi umayon sa mga tarantadong politiko, pagkakaisahan sila at iti-demoralize at sisirain ang pagkatao hanggang sa matanggal ito. Ganun po ang laro ng politika sa atin, napakarumi. Tignan nyo si Congressman Kiko Barsaga. Isang bagong congressman, batang-bata. Subalit meron siyang pagmamahal sa ating bansa. May pagmamalasakit. Ano ngayon ang ginagawa nila? Sinisilipan nila ng butas para matanggal ito o para tanggalin ito. Kapag ikaw ay nasa tama at umaayon sa katuwiran, kalaban ka ng mga tarantadong kurakot na politiko. Subalit kapag ikaw ay tumulad sa kanila na magnanakaw, magkakasundo-sundo kayo at mananatili kang congressman o senador. Ganyan po karumi ang laro ng politika. Kaya nga tayong mga simpleng mamamayan ay magkaisa na, manawagan at makiusap sa gobyernong ito na tama na po, sobra na. Isipin nyo naman mga politiko ang kalagayan ng ating bansa. Nakakahiya na tayo, pinagtatawanan na ang bansang Pilipinas. Na dati ako bilang isang OFW, for 21 years of service, naabutan ko pa kung paano sumaludo ang mismong amo kong Arabo sa akin. Ang sabi nga sa akin, bansag sa akin, sakir na par, katirmo. Sa Tagalog, maliit na tao, pero malaki ang utak. Ganyan ganyan ka-respeto ang mga Pilipino sa labas ng bansa. Subalit ngayon, hindi nyo na mararanasan yun. Yung ganong pag-appreciate sa ating mga Pilipino. Dahil pinaapoy na ng mga kurakot na politikong ito.